Magandang gabi po mga kababayan, may sounds na tayo. Anyway, huwag kayong mangalala. Ano ito, masigabong itong ating vlog sa ngayon. No? Magandang umaga po sa inyo lahat. No? Walang audio ako kanina. Pero ito na po, si Muhammad Iqbal. Masabi ko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langon sa mga pakat, pagari, akan na mga Muslim ruo sa Pangasinan. So, alam ko na maraming mga Maranao at mga Maguindanao tausog dyan sa Pangasinan. Alam ko yan. At marami din mga balik Islam dyan. So, sa inyo mga lahat, mga Islam religion na believers, ay binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. At ito po ay aking kontribusyon para sa Pilipino at Pilipinas at mga lalo na taga-Suwal, Pangasinan. Kasi ang aking may dugo rin po kasi ako na Pangasinan, no? Ang akin pong ang aking lolo ay nanggaling sa Bayambang. Okay? So anyway, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay magandang umaga po mga kaibigan ko. At ito pong ating pag-usapan ay isa naman na napakasigabong issue o expose. Kasi po lumalabas po rito na tayo pong mga Pilipino ay niluto na sa sarili nating mantika. Na lumalabas po na yung kapital na ginamit sa pagpatayo ng Pogo dyan sa Bamban at posible kasama na rin ang Purak ay nanggaling po pera po ng Pilipino ang ginamit. Lumalabas sa aking pagsusuri at lumalabas po sa binigay sa akin na kaalaman ng isang source ay lumalabas na malamang natotoo nga na ang pera na ginamit sa pagpatayo ng Pugo dyan sa Bamban, pati Purak na rin, ay nanggaling sa dugo ng Pilipino. Maniwala ba kayo dyan? Lumalabas na walang pera dyan ang Chinese. Lumalabas na yung mga Chinese dyan, nagpapatakbo lang sila kasi magaling sila magpapatakbo. At yan po ang eksplanasyon kung bakit ang nagpapatakbo sa Pugo diyan nung mayor pa nung si Mayor Alice Go ay naging mayor ay si Mayor Licerdo Dong Kalugay ng bayan ng Suwal, Pangasinan. Okay? So, paano nangyari ito? Kasi naging boyfriend siya ni Alice Go o Go Huaping. Naging boyfriend siya. At magandang kwento ito. Pero suma total, ang ating ilalabas dito ayon po sa aking bubuit na nakakaalam ng malalim sa usaping ito. Ang ginawa po ay nangutang daw si Mayor Lisildo Dong Kalugay ng Suwal, Pangasinan sa bangko nang umaabot ng 1.2 billion ang inutang na pera at kinapital doon sa Pogo sa Bamban. Ginawa niya yan sa ngalan ng pag-ibig niya kay Alice Go. Ganon po kasimple. Grabe umibig to si Suwal, Pangasinan Dong Kalugay. Lisildo Dong Kalugay. Grabe. Believe ako sa pag-ibig mo, the power of love. Kung totoo man ito, Mr. Dong, kakaingit ka talaga. Sana all. So, anyway, itong pangyari ito, Super Mamshi, ay ganito. Mula nung naging mayor ng 2019, si Suwal, Pangasinan Mayor Lisildo Dong Kalugay, siya ay nahalal at naging mayor sa isa pinaka-second richest na bayan sa buong Pilipinas. Bakit mayaman ang Suwal, Pangasinan? Kasi po, dalawa po ang coal power plant dyan sa Suwal, Pangasinan. Anong ibig sabihin yan?
napakalaki po ng buwis ng kinikita ng bayan. Kaya kung titingnan mong assets ng ibig sabihin ng asset ng bayan ng Suwal, yung mga nalikom nila na ipundar na mga kayamanan ng bayan ng Suwal. Tiningnan ko, kinumpara ko sa listahan ng Commission on Audit sa asset ng Bamban at asset ng Purak. Napakalaki ng dihamak ang asset ng Suwal, Pangasinan. Umaabot po sila sa 2.8 billion pesos. Ngayon, ang utang ng Suwal, Pangasinan ay umaabot sa pinakahuling talaan, no? Bumaba daw 991 million na lang. Pero noong ng pag-upo ni Dong Kalugay, ang utang ng Suwal, Pangasinan ay 1.67 billion pesos. Noong 2020 ay bumaba ito ng 1.2 billion. Noong 2021 ay naging 1.98 billion. So, ang problema ko lang, inusisa ko po yung COA o Commission on Audit na records, wala silang ni-report para sa taong 2023. So, ang ibig po sabihin nito, bakit tinatago? Okay? Ang sinasabi ng aking bubuit, sa sobrang pagmamahal, may asawa yan si Mayor Dong Kalugay, sa sobrang pagmamahal niya kay Alice Go, talagang umutang siya ng 1.198, almost 1.2 billion pesos sa bangko. At naging issue pa ito. Marami nagprotesta dito sa utang na ito. Kasi nga, ay wala namang dapat pag-utangan kasi mayaman ang Suwal, ang bayan ng Suwal. Bakit ka utang kung mayaman ka? So, ginawa daw ng paraan na kunwari pinalabas ang inutang ay para sa mga proyekto. Pero marami doon sa proyekto na nakalista, na binasa ko, na nakalista sa Commission on Audit, na hindi man lang natatapos kagaya ng public market ng Suwal. So, pinalabas lang yung kunwari doon gagastusin, pero dinala sa kinapital at ginawang puhunan sa pugo ni Alice Go. Yan ang nangyari. So, ngayon, akala ni Senator Risa Hontiveros, akala ni Senator Win Gatchalian, ang perang ito ay nanggaling pa sa China. Ang katotohanan po, yan po ay hindi nanggaling sa China. Ang katotohanan po pala, lumalabas na mahigit 1 billion ang sinugal ni Mayor Dong Kalugay diyan para sa Suwal, sa Pugo, para lamang mapatakbo yung Pugo. Kaya yan pong dahilan na noong mayor si Alice Go, siya po ang aktual na nagpatakbo, sabi ng PAOK, ang aktual na nagpapatakbo ng tinatawag na Pogo sa Bamban ay si Mayor Lisildo Dong Kalugay. So, yan po. So, ngayon, ang problema ito yung mga macho ugali ng mga Pilipino, karamihan na mga opisyal, mga karamihan niya mga pulis, more than 50% sa kanila maraming mga babaero, way asawa nila, hindi lang isang asawa. No? Ang istorya nito ni Dong Kalugay ay simple lang. Siya po may asawa. Dati siyang pulis, retirado siyang pulis at matagal na nilbihan sa bilang assistant o aide-camp ni Gobernador Espino ng Pangasinan. No, sa panahon na yon na kini-question si Gobernador Espino ng napakaraming pinatay ng riding in tandem diyan sa Pangasinan. 9 na taon siya naging gobernador. Sa kanyang pagiging 9 na taon na gobernador, ayon sa bubuwit ko, ang mga pinatay po diyan ay yung mga tutol sa huweting, tutol sa lahat ng klaseng sugal, tutol sa lahat ng klaseng gustong gagawin ng gobernador o probinsya ng Pangasinan. So, ang kasama diyan sa pagpapatay na yan ay siyempre may alam din diyan si Colonel ata ang kanito o Major, si Dong Kalugay, dating police officer.
So ngayon, nung siya'y siyempre nagkapera siya kasi konektado siya kay Gobernador Espiena. Ngayon, nung siya'y naging tumakbo pagka-mayor, nung 2019, nanalo siya at ngayon ang ginawa niya, ang kanyang asawa na ay kawawa po ang asawa ni Mayor Dong Kalugay. Iyan lamang po ang gumagasta para sa kanilang anak daw. Yun ang sabi ng aking bubuwit. Ang kanyang asawa ay hanggang ngayon ay OFW diyan sa Hong Kong nagtatrabaho. Kahit na ang mister niya na si Dong Kalugay ay bilyonaryo, siya naman, asan ka makakita? Ang asawa mo, mister mo, bilyonaryo, tapos ikaw magtatrabaho ka, OFW, sa Hong Kong, DH ka, domestic helper. Yan po ang nangyari dyan. So, iniwan daw siya ni Mayor Dong Kalugay. At ang unang nangyari dito ay nagka-girlfriend pa, nag-live-in pa si Mayor Dong Kalugay sa isang nagngangalan na si Carly. Ito nga hindi ko mabasa ang sulat ko. Parang Carly, mamaya maalala kong pagkasulat ko, na taga San Carlos City. Merong White House mansion sa San Carlos City. At AAA contractor ito si Carly. May anak dito si Dong Kalugay. Tapos, dahil doon, naging girlfriend niya si Alice Go, nagalit na rin ito yung number 2 ni Mayor Dong Kalugay. So, yan po yung kwento dyan, maya pabenge sa mga Kapampangan, mga kabalin ko. Ito, dito niyo makikita na kung paano yung ating mga politiko pag may pagkakataon gumaganap ng kanilang mga trabaho. So, lumalabas dito, hindi ko mabasa masyadong AAA contractor siya si Carly. Basta kay Carly ang pangalan ng babae. AAA contractor, merong White House na mansion sa San Carlos City. Tapos may anak sila ni Mayor Dong Kalugay. Okay? So, ang kwento nito, habang kalibin ni Mayor Dong Kalugay, si Carly, ang nangyari, nakilala niya ito si Alice Go. At nagawan to ng negosyo at ang unang nangyari dito, contractor lamang ang misis niya, ang kalibin niya na si Carly. Nagpapatayo ng mga building sa Pugo. Pero kalaunan ay nakilala na si Alice Go, nagpuhunan pa siya. Kumuha pa siya ng 1 bilyon mahigit na pera mula sa bayan ng Sual para isugal na puhunan para sa Pugo dyan sa Bamban Tarlac. At ito ang dahilan nga bakit hanggang ngayon ay magkaaway na si Dong Kalugay at ang kanyang kalibin na si Carly. Dahil nga kay Alice Go. Alam mo, sabi ng aking bubuit, mas maganda daw ng di hamak ito si Alice Go kumpara doon sa kanyang kalibin. Siyempre, baka mas maganda pa sa kanyang misis na hanggang ngayon OFW pa rin na domestic helper sa Hong Kong. So, yan po, ganun po kabastos ang ating mga opisyal ng bayan. So, ito ngayon? So, ito nga ang pinaka-klaro dito ngayon, chinek ko sa mga balita ang nangyayari. So, chinek ko muna sa balita, na lumalabas po na sa balita, naging mayor si Dong Kalugay noong 2019. At nanalo din siyang mayor ulit noong 2022 sa bayan ng Sual, Pangasinan. By the way, ang Sual, may isa-isa lang ata ang bayan niya na mayroong 2 power plant. Isang power plant na ginawa at pinapatakbo ng Japan at isa pang power plant na pinagginawa at pinapatakbo ng South Koreans. So, ang KEPCO, so Korean Electric Power Corporation. So, ang nangyayari dyan, binasa ko sa Inquirer, sa issue ng November 2011, nagkaroon ng rally sa Pangasinan. Kinukontra yung pag-apply ni Dong Kalugay. Siyempre, kakutsaba niya mga konsehal. Nagrarally ang mga taga Pangasinan laban sa pag-uutang ng 500 million mula sa bangko.
Ang bangko naman, sinertify nila na proper kasi wala namang problema ang bangko kung uutang ang suwal kasi maraming kita. Malaki ang kinikita kada buwan, kada taon. Pambayad, sobra-sobra pambayad pa sa loan. Ang problema nito ng protesta, umutang siya ng 500 million. So ito na magsuporta ngayon sa aligasyon ng aking bubuwit na talagang nagbuhos ng 1 bilyon na puhunan si Mayor Dong Kalugay dyan sa Pugo. So ngayon, ang mga argumento ng mga nagrarally laban sa pag-utang ay bakit kailangan umutang ang bayan ng Suwal, Pangasinan? Ang pinaka-problema nila, may savings naman sila na 595 million at hindi pa nagasta ito sapagkat yung mga konsihal ng Suwal noong 2019 ay hindi nakapasa ng ordinansa para ibabudget. So, tingnan mo. Ano ba yan? Total, hindi pa naman confirm ito. Sa bubuwit pa lang nanggagaling ito, Mayor Dong Kalugay. Binibigyan po kita ng pagkakataon, isisiwalat ko rin kung ano pong inyong side dito. Maari po lamang, padalhan mo lamang ako ng message sa aking messenger at ilalabas din natin in fairness to you. So ito lang naman, base lang ito sa aking bubuwit. No? Pero mayroong tinatawag na corroboration. Nag-corroborate itong balita sa Inquirer na lumalabas na noong November 2021 ay nagreklamo ang mga Pangasinense na bakit naglulon ka pa ng 500 million. At meron namang 595 million na savings na naitabi ang bayan ng Suwal. At bakit ka pa uutang? Marami bang mga project? O ayon sa aking bubuit, maraming project ang nilista. Pero yung mga project na nilista, hanggang ngayon daw ay hindi pa nagawa. So, iyan po ang problema. So, ngayon, isipin na lang natin kung bakit ganito. Ay, Mayor Dong Kalugay, hindi pa naman conclusion ito na ikaw ay nagnakaw ng pera ng Suwal, Pangasinan. No? Ang akin lang dito ay siniwalat ito ng bubuwit ko, which is, siyempre, hindi pa naman niya sigurado, pero ako, naniniwala ako, yan ang sa akin dyan. Hindi ko na rin ibibigay kung sino yung ako na, ang nabigay sa akin kasi nangako ako na hindi ko siya ipapahamak. So, ngayon, kung titingnan mo, noong 2017, ang pera ng Suwal, Pangasinan na total, asset nila is 2.5 billion pesos. Malaki. Sa 2018, 2.8 billion pesos. 2019, 2.8 billion pesos ulit. 2020, 2.67 billion pesos. 2021, 2.662 billion pesos. 2022, 2.644 billion pesos. Malaki ang kanilang naipok. Kumbaga mayamang-mayaman. Kumbaga nabilong sa billionaire na bayan. Nagtataka ka, bayan lang ito, hindi to city. Mas malaki pa sa income ng mga city. Kung mga ordinaryong city lang, mas malaki pa sa income ng Coronadal City. Tapos, ang liability, saan ka makakita ng bayan? Ang standard na utang niya, kada taon. Wala pa ako nakitang bayan na matindi kung umutang. Ang utang nila noong taong 2017, 1,645,881,012 centavos. Noong 2018, ang kabuuang utang ng Suwal, Pangasinan ay 1,734,813,137 pesos and 50 centavos. Noong 2019, nang umupo na si Dong Kalugay, ay ang utang ng Suwal, Pangasinan ay 1,170,939,053 pesos and 71 centavos. Noong 2020, nagkautang ang bayad ng Suwal, Pangasinan ng 451,800 pesos and 88 centavos. Noong 2021, nakautang ang bayan ng Suwal, Pangasinan ng 1,198,432,361 pesos and 17 centavos.
Noong 2022, medyo lumit ang utang nila. 991,370,338 pesos and 86 centavos. Ang problema sa 2023 na dapat meron ng record dyan sa Commission on Audit ay hindi pa. Ibig sabihin, hindi pa naka-report. May problema ang pera kung paano ginastos kasi wala pang na-report sa Commission on Audit. So, ganun lamang po. So, ito, ulitin ko lang, to summarize it all, sa lumalabas na totoo yung kinikwento ng aking bubuit na umutang sa bangko si Mayor Dong Kalugay o Lisildo Dong Kalugay para i-finance sa kanyang girlfriend na maganda na si Alice Go sa pagpatakbo ng Pogo. So, yan ang sinasabi dito. So, ngayon, napatunayan ko rin ito na halos may katotohanan din talaga because of the news na nabasa ko sa Inquirer. So, ngayon, at masuportahan na pwedeng mangyari dahil pangalawa sa pinakamayamang bayan sa buong Pilipinas, itong Sual, Pangasinan. Dapat nga, magiging city na ito eh. Kasi na, ang laki ng income. So, maaari ba sabihin na nilustay yun? Of course. Nilustay yun. Ano pang gagawin mo? Siyempre, kinuumutang ka. Tapos mayroon pa pala kayong naitabi. Naipon ang bayan ng 595 million tapos umutang ka pa ng 500 million. That's something, a big something to explain. Mayor Dong Kalugay, kung hindi ka man pina-explain ng kuwa dito sa akin, bahala ka kung mag-explain ka o hindi, nasa iyo yan. Basta kapag hindi ka mag-explain, maniniwala po ako dito sa aking bubuwit na nagsasabi na ikaw ay gumawa ng paraan na magkautang na 1.2 billion pesos para ipuhunan sa Pogo dahil sa power of love, sa pagmamahal mo kay Alice Go. So, iniwan mo ang iyong asawa na OFW, domestic helper, at ang iyong kalibin na si Carrie, nakalimutan ko pagkasulat ko ng sinulat kamay ko pero hindi ko nabasa. AAA contractor. So, ngayon, ganun po. Ay, nako. O, magbasan lang ko. Diyan lang muna ang ating pag-usapan. Sabi niya, Jeremos Kapampangan ako from California, USA. Sorry that our province is governed by corrupt public officials. We got the Gambling Lord, Bong Pineda and family. We got the Arroyos and the Lapid family. Tapos sabi ni Lia Matias Vlog, anong meron sa iyo, sir? Bakit ang dami-dami nyo pang expose? Ang dami kasi nagtiwala sa akin. Kung bakit, nagtatanong kayo kung bakit marami ko expose, marami po nagtiwala sa akin at tumatawag at tinatawag at binibigay sa akin ang mga kwento diyan at mga ebidensya. Tapos sa OFW Corners, mayor ang asawa niya, DH. Opo, ang asawa niya, DH sa Hong Kong. Eva Punsalan, hello Sir Toto. Shout out, watching from Seattle, Washington, State of USA. Oy, shout out din sa Seattle, Washington, dyan si Ernesto Lagramada. Tapos si Cornelio Corpus, Corbera, si Marcodi, si Lucy Sia, yang mayor ng Sual, oo. Tapos sabi ni Estrelito, Jose Salvar, mabuhay po kayo, Doc Toto. God bless. So, Ferds Passione, I pray for your safety. Salamat po. Si Jay Watanabe, good morning, Attorney Dr. Toto Kausing. Joanna Robio, good afternoon, Katoto. Watching from Canada, please be safe always. Praying for your protection and safety. God bless. Remedios Bautista, ingat ka. Engineer Toto Kausing, God bless you always. Tapos si Virginia Parkinson, always sir, take care for our senator, no? Teresa Corazon Tibel, tapos si Yor Serot, ibubuto kita sa Senado, 4 kami ng mga anak ko dito sa Ibiza, Spain. Muchos gracias, Yor Serot. Ito, halong gid pirmi Katuto, o mahalong gid ako. Angat buhay, OFW PO, PH, nakakahanga ka to ni Toto, vote for Senator Toto Kausing. Engineer Toto Bertene, mabuhay ka, ingat, kailangan ka ng bayan para sa Senado. Brian Pabustan, itong si Gu Huaping matulis din pala.
O Juliana Kirchfeld, terrible katiwalian at pagnanakaw sa gobyerno. Sali-salimuot gaya ng mga electric lines sa poste ng Meralco. Doon na lang makikita kung anong klase ng gobyerno meron ang Pilipinas. Si Brian Pabustan, hala, Jeremos, hello Toto, mabuhay ka from California, USA. Benz Pineda, Mayap Abak, hi po, katotohanan, Engineer Senator Dr. Toto Bunyog, Kausing, good evening. Si Edwin Kilisa, mabuhay kayo Sir Toto. Yoy Ong, watch ours yourself, katotohanan, Kalbunyog, Dr. Attorney Engineer Toto Kausing for Senator 2025 and watch your audio when you start vlog. Okay, lagi ko talagang problema yan. No? Rebecca Tegio, napakatinik naman ng bubuit na attorney. Totoo. Kaya of course, kinumpare ko naman sa mga balita. Nag-research muna ako bago ako nag-vlog. No? Kaya kinumpara ko na may nangyari ngang pag-aaklas ng mga taga Pangasinan na laban sa pag-uutang pa sa bangko na mayroon namang pundo ang Sual Pangasinan. Bakit utang? May pundo sila na 595 million. Utang ka pa ulit ng 500 million. So 500 million plus 595 million, that is 1 billion 950 95 million. 1 billion 95 million. Yo, so your sirot, maya pabingi po katuto ang kagkana sa Ibiza, Spain. Maganda gabi pala diyan sa Ibiza, Spain. Luis Santos, RA 6713. Yes, the Code of the Code of Conduct of Public Officers. Yan ang Republic Act 6713. So ito, good evening katuto. Dapat imbestigahan na ito ni Risa at ni Erwin. Ipatawag nila ang COA at alamin nila kung ano nangyari. Pati bangko na nagpapautang, ipatawag nila at i-inspeksyonin ang lahat na nakalista na programa na dahilan na mga projects na dahilan ko kung bakit mauutang sila sa bangko. Listahin kung nangyari kasi ayon sa aking bubuit, marami doon sa proyekto na nakalista ay hindi man lang, maraming hindi nagawa, maraming ginagawa pero hindi naman tinapos. So ganoon na silaw sa kumikinang ng puti ni Alice Go. Ayun nga. So tapos si Fernando San Francisco, California. Hello from Fernando of Los Baños, California. Keep it up, kaibigan. Banatan mo si Lito Lapid, kabataan ng bayan. Sobra. Lahat ng mga artista, puro kabataan na rin. Grabe talaga, corruption sa Pilipinas. Hi po, watching Ibiza, Spain. No? Si Juliana Kirchfield, good morning out there and everywhere, mga katotohanan. Mag-ingat po kayo, lagi matindi. Ang mga kalaban bumabangis at dumadarami ang nawawalan pa ng pagkatao, kaya ganoon na lang kung pumatay ng tao. Emily Sioson Romero, good morning, Engineer Toto. Kausing kaya natin to. Watching from Navotas, kung saan si Jerome pinatay, no? Manuel Toribio from Virginia, USC. So, Millions Koblag, Attorney Dr. Good evening and followers. No? Muhammad Iqbal, tapos Elnora tapos Held, Ma'am Super Ma'am C, bubuwit not puting ahas. Ang puting ahas kay Maharlika yun. Ako bubuwit. John Estacio, tuloy ang laban. So, Nathan Akira, Jose Habonete, Attorney, good evening po. Meron na sound. Vote for Senator. Job Stews, Superman, ingat ka lang sana. Mag-ingat tayo. Si Luis Santos, Leah Patungan, tapos Bagong Pilipino, Muhammad Iqbal, Luis B. Santos ulit. So, Ruben Lantin, Lita Garcia, Leah Patungan, Jessie Kim, Elnora Hel, Dakila Magtanggol, Lorna Lastimoso, tapos si Jojo Alabata, tapos si Tirso Candano, Alex Ulin, Leah Patungan, Armani LB, MK, Prada, Goxi, Hermes, ang lahat na lang ng mga branded andyan na sa iyo. Mia M, Rio Dizon, Nathan Akira, Muhammad Iqbal, tapos si Mia M, Lorna Lastimosa, Roberto Langken, Takay Biroy Josephine, so Macwan, Macmac, okay, Nathaniel Aquino, Leo Patongan, si Jojo Alabata, Otto, we cannot hear you, ayun, Leo Patongan, Jose Flora Cornelio, so magandang gabi, Elnora Held. So magandang gabi po sa inyong lahat, no? Si Mike, dito, mga bagong pan, si Rogelio Tapado, watching from Los Angeles, California, Feel Good Vlogs. Tapos, sana tayo? Okay,
Si George Lopez, trust you as a new Senator of the Republic. Salamat po. Si Edri, take care po from Hamburg, Germany. Salamat po. Pilger Vlogs, Roger Acuna, Renato Serra, Mike Pickelson. Kaparehas din pala ni Leon Guerrero, ang mayor ng Pangasinan. Ay, music lover. Ma'am yan, music lover. Tapos Conrado Ramos, music lover. Angat Buhay FW. Noel, no election, lifestyle and leisure channel. Okay, Roger Acuna, your Filipina page. Henry Sayo. Tapos si Roy. Sir, di po ba meron na yung mga kinamkam na lupa? Iba pa yon, mga kinamkam na magsasaka. Janila, good morning po. Tapos Sig Zauer, 020210. Maayong aga kasi manwa, Iloilo, solid portoto. Salamat gid. So Titina Gallardo, maayong gabi, engineer. Tagang mga akong mga kandiha, mga so mga paryente na ko diya sa Barili, mga Kausin family, diha sa Bantayan, sa Mactan, sa mga Catalonia ug Kausing. So Eduardo Israel, Roel Cagbay, Desmond Laksamana, George Lopez, Margo Vlog, OFW Commerce, Lods Villa, Desmond Laksamana, Tasil Lamay, Yur Sirot, Brian Pabustan. Okay. Jojo Alabata, sabi niya, sino pinakamatapang sa Pilipinas ngayon na walang takot para ilabas ang detalye ng corruption? Wala nang iba, si Dr. Toto Kausing. Marami nagtanong, bakit ako doktor? Doktor po ako dahil ako po binigyan ng diploma na Doctor of Jurisprudence. Ang nagbigay sa akin ng diploma on Doctor of Jurisprudence ay isa sa pinakamagaling na school sa Pilipinas na pamantasan ng lungsod ng Maynila. Kami doon, ako po ay nag-aral bilang isko. Anong isko? Hindi si Isko Moreno Isko, Eskolar ng Maynila. Ganun po ako doon. So ngayon, gagamitin ko pong aking talento, i-dedicate ko ito sa mga Pilipino. Kaya, ipakishare-share ito, tulungan nyo ko, dumami tayo, mahigit na tayo 50,000 ngayon, at kailangan umabot tayo kahit 100,000 ngayong August. At para marami ang makakuha ng matamang mga balita at magiging tama ang inyong boto ngayong October 2025. Ako po hindi nahiya. Ako pinagsasabi sa inyo na ako'y tatakbong pagkasenador ngayong ngayong May 12, 2025. At sinisiguro ko sa inyo na for the first time kayo makatikim na isang senador na sabi nila lalaking version ni Miriam Santiago. Na sabi ng iba, pero ang isa lang sinisiguro ko sa inyo, yung katapatan ko ay hindi mawawala para sa bayan ito. Okay? So, ganun lang ang aking mission doon ay lansagin ko po ang lahat ng korupsyon ng mga, wala po akong patawarin kahit na po kamag-anak ko anong ngungurap. Wala po akong patawarin. So, okay, ganun po tayo dito. Magandang gabi po, si Eva Ponsalan. Rampant na talaga ang korupsyon. Ito na talagang pinakamatindi na kalaban natin. So, Fads Onti, Maynard Salviejo, Pilger Vlogs. Okay? So, hanggang dito na lamang muna ako at isang magandang gabi, Mayor Liseldo Dong Kalugay. Magpaliwanag ka. Sabihin mo kung bakit na hindi ito totoo. Bilyonaryo ka na pala at sinabi ng PAOK, ikaw ang nagpapatakbo nung ni-raid o nilusod nila yung Bamban Pogo. Ikaw nakita nila na nagpapatakbo ng Pogo. So, tapos, ulitin ko lang, ang base sa bubuwit ko para yung mga huli nakapasok ay ayon sa aking mga bubuwit na kinonfirm ko, medyo talagang may katotohanan na nagdala, kumuha o umutang sa bangko si Mayor Liseldo Dong Kalugay at babayaran ng bayan ng Suwal ang utang na yan, 1.2 billion pesos, at ginawa niyang puhudan sa Pogo. Ngayon, dahil nasara na yung Pogo, paano pa ngayon babayaran ang bayan ng Suwal? Sige nga, paano babayaran? Yan lang ang tanong ko. Sana okay lang kahit na walang authority ang sangguniang bayan, kahit hindi nagbigay ng authority na gagawin mo kapital, basta maibalik lang sana yung pera na Suwal, Pangasinan. Yan lang ang hinahabol ko. Kung ibalik mo yan, Mayor Dong, ay wala ka ng problema siguro, pero hindi ka makakalusot sa kasong ito, Mayor Dong. So, panawagan po kay Senator Risa Hontiveros, kay Senator Win Gatchalian,
Gaya na rin, hinahamon kita, Senator Lito Lapid. Total, ikaw naman ang chairman ng Games, Amusement and Sports. Ay ipatawag mo si Mayor Dong Kalugay o Mayor Liseldo Dong Kalugay at ipaliwanag sa kanya kung paano ipa-submit sa kanya ang tinatawag na records ng utang ng pera ng Sual Pangasinan at alamin kung bakit hindi magbayad at paliwanagin din ang lahat ng konsehal diyan at pati treasurer, pati auditor. Sigurado ko alam nyo yan. Ha? O sige, hanggang dyan lang muna tayo. Pads Auntie at Attorney, assalamualaikum. Alaikum assalam. Inshallah, mag-successful tayo kung sa mga Bisaya pa, maglambo ta sa atong mga pangandoy nga katarungan sa tanang Pilipino. Sabi ni Josh Lopez, iboto rin natin si Attorney Insurrecto. Yes, si Attorney Insurrecto po, bunyog party list po. Kaya para makaupo siya sa Kongreso, iboto po natin ang aking partido na bunyog sa party list. Si Berg Sings, tama pala si Jingo Estrada, biglang tumahimik si Lito Lapid. Dami kasing bumatiko sa kanya sa social media. So, ngayon, sino pa ba? Si Bernadette Felicitas Villanueva, Jay Watanabe, Angat Buhay. O, yun pala. Alam mo, may kukwento lang ko sa inyo bago ako umalis. May 5 bata. Mga tinatanong sila, si bata number 1. Bata number 1. Ano ang gusto mo maging? Sabi niya, gusto ko maging abogado katulad kay Toto Kausing kasi gusto kong makatulong sa mahirap. Tapos bata number 2, ano gusto mo maging? Gusto ko maging doktor para gagamutin ko mga mahirap. Si bata number 3, ano gusto mo? Gusto ko maging negosyante para bilyonaryo ako ay tutulungan ko mahirap. Bata number 4, ano gusto mo maging? Gusto ko po maging piloto para yung mga mahirap, makatikim naman, isakay ko sila sa eroplano. Yung pang 5 bata, ikaw bata, ano gusto mo maging? Sabi niya, gusto ko maging mahirap para tulungan nila ako lahat. Sa kaya, at tinatawagan ko ang Angat Mahirap Party List ni Mr. Wilbert Tolentino. Bye-bye. Good evening and good morning, Wilbert Tolentino.